The title of story, Fairy Tales of Destiny. Chapter 3 ang pamamalingke at pagdating ng ina. Habang namamalingke sila Shiro at Rinrin ay nilapitan ng ibang mga tindera ang aso. Natakot si Shiro kaya pumunta si Shiro sa likuran ni Rinrin kaya sinabi ni Rinrin sa mga tao na, "Sa akin na ang asong ito ngayon, hindi nyo na siya masasaktan tulad ng lagi ninyong ginagawa sa kanya dati." Sumagot ang mga tindera, "Wala kaming intensyon na saktan ang aso, nais lang namin na bigyan siya ng pagkain bilang pagsisisi sa nagawa namin noon sa kanya." At sabay sabi ni Rinrin sa mga tindera, "Seryoso ba kayo? Baka nilagyan nyo ng lason ang pagkain na yan." At sabay sabi rin ng mga tindera kay Rinrin, "Kung may balak man kami na patayin siya, dapat wala na siya ngayon. Gusto lang namin na bigyan siya ng pagkain bilang paghingi ng tawad sa nagawa namin sa kanya." Tinanggap ni Rinrin ang mga binigay na pagkain para sa aso at sabay sabi ni Rinrin sa mga tindera, "Salamat sa mga binigay nyo, siguradong magugustuhan niya ito, ako na lang ang magbibigay sa kanya nito." At umalis na sila pagkatapos mamili sa palengke. Nang makauwi na sila sa bahay ay sinabi ni Rinrin kay Shiro, "Alam mo, masama man ang mga tao noon sa'yo, nagawa mo silang mapabuti dahil sa kabaitan mo sa kanila dati. Tignan mo, oh. Binigyan ka pa nila ng pagkain para maipakita nila ang pagsisisi nila sa nagawa nila noon sa'yo." At sabi naman ni Shiro kay Rinrin, "Aw, aw, aw. Sa totoo lang ikaw talaga ang nagpabago sa kanila, kung hindi mo ako inampon ay baka masama pa rin sila ngayon dahil sa akin." Habang kinakausap ni Rinrin si Shiro ay biglang dumating ang mama niya. Pagpasok ng mama ni Rinrin ay nagulat siya nang tumahol ang aso at natumba ang mama ni Rinrin dahil sa sobrang pagkagulat. "Ah mama, sorry po, di ko nasabi sa inyo na may aso akong inaalagahan mama. Hito nga pala ang aso ko si Shiro, alam nyo po ba mas sobrang bait po niya. Alam niyo po ba tuwing gabi bantay sarado po siya sa bahay, kaya dahil sa kanya di na ako natatakot kahit mag-isa lang ako lagi sa bahay." Nagsasalita pa si Rinrin ay biglang nagalit ang mama niya sa kanya dahil nag-alaga siya ulit ng aso. "Anak, bakit ka nag-alaga na naman ng aso? Alam mo ba na dahil sa pag-aalaga mo ng aso ay halos masira na ang buhay mo? Kaya bakit ka na naman nag-alaga?" Sumagot si Rinrin sa tanong ng kanyang mama, "Di ba sinabi ko noon sa inyo ni Papa na kapag handa na ulit ako, nakiusap ako sa inyo na payagan nyo ako na mag-alaga ulit ng aso? Noong sinabi ko yun, pumayag kayo ni Papa." Sumagot naman ang kanyang mama, "Anak, alam mo kasi pumayag lang kami noon dahil halos di na namin alam ang gagawin ng Papa mo para mapasaya ka kaya kami pumayag. Akala ko sa nangyari noon sa'yo ay hindi ka na ulit, pero di ko alam na seryoso ka pala sa sinabi mo noon sa amin ng Papa mo, oh. Sige, pumapayag ako na mag-alaga ka ulit, pero siguraduhin mo lang na di na mangyayari ang nangyari noon sa'yo." "Salamat po mama kasi pumayag kayo," sinabi ni Rinrin sa aso. "Shiro, narinig mo, pumayag na si mama na alagahan kita. Natakot talaga ako na baka di pumayag si mama na alagahan kita, kaya di ko masabi sa kanila na may alaga na ulit akong aso. Salamat talaga dahil pumayag si mama na alagahan kita." Noong sinabi ito ni Rinrin kay Shiro ay sobrang natuwa at nagpasalamat si Shiro dahil nakahanap siya ng mauwihan at tatanggap at magmamahal sa kanya.